Sana no, yung Baguio at sa Lindol, doon lang sa Davao City. Pit pa sa balay sa mga Duterte. Kaya ang daming demonyo diha. Diha unta magano Lord. Dito unta magbagyo, maglinog dito sa Davao City. Para mawala ng mga demonyo. Dito unta maglinog Lord. Ilunop ang Davao City. Hurot og lunop. Para wanay mga demonyo sa Pilipinas. Nakapanunglo si Madam, wagas kayo. Pero basin siguro sa iyang kasuko sa mga Duterte mo nang iyang ampo nga ang tibuok syudad sa Davao malunupan, masunugan, malinugan, ug uban pa. Pero para sa kuha Madam, kung isa may nakaila ining maong gitawag og bayhana, ano kun ayo ni pamilya, ning maong bayhana pakibadlong ninyo. Nga naman una, ang Davao City magud pag naamanggoy mga lugar nga gilinugan, gibagyuhan, ginapaning kamutan sa syudad sa Davao pinaagi sa mong taxes nga mutabang. Di man na siya nanumboy ta. Pero ang samo amanggod, luyo sa mga gihimo sa Davao City sa ubang gitawag mga lugar ingon ani ang amuang dunggan nga mga komento ug mga pamahayag against sa Davao City. Dili kasi mga Duterte lang. Ngano mga Davao City manggod dili lang kay Duterte na. Kaya ang Davao City dili man ni gipanag-iyahan sa mga Duterte. Kung dili gidala kini sa mga Duterte sa maayong gitawag pagdala mao nang ang Davao City prosperous at the same time grabe ang dili nimo ma-question ang safety ni ining maong gitawag og lugara. Ang isa man nagkaila ini ning maong bayhana ipabadlong ngano man kay ang ginaigo ni ang whole Davao City di lang kay ang mga Duterte. Pag naay mga bagyo, pag naay mga linog, ang amo ang mga taxes nga giayo og dala sa mga Duterte diri sa gitawag Davao mo na among ginapaabot. Mao bitaw ang mga hinabang bisag asa nga mga lugar from the people of Davao City. Dili sa pangalan sa mga Duterte. Ngano man ang mga Duterte igul lang sila ng serbisyo, igul lang sa nag-lead na mo. Dili sila ang tag-iya sa gitawag og Davao City. So loyo sa gipakita sa Davao City sa ubang mga lugar ingon ani nga komento amot og taga-asa ning maong bayhana ang amuang gitawag og madawat. Pero dili na egsapayan kay dagkabalo man mi nga daghang mga lugar nga na-appreciate ang kanindot sa gitawag og Davao City og ka generous sa mga taga Davao City. Number 2 point. Ingon niya nga palunupan kay daghan do kunong demonyo sa syudad sa Davao. Actually, kung i-compare ang Davao City sa tibuok Pilipinas in terms of safety, kung yung tag-safety manggod, but pasabot, less ang criminality ba? Di ba? Less ang criminality. Wa kung ingon nga walay kriminalidad. Naay mga kriminal diri. Pero, i-compare nimo sa laing lugar, ang mga kriminal nga naa sa Davao City, hadlok sila mohimog criminalities. Nga naman, kabalo sila unsay gitawag dangatan. Kung naay mga kriminal nga mohimo ni ining maong mga butanga diri sa syudad sa Davao. Mo na kung sa kuan pa ba peaceful naagay order ang Davao. Mo na ang makalakaw ka sa kalsada, bit-bit ang imong cellphone, makasulob ka sa imong maayong alahas, mga nindot nga mga alahas, mga mahalon, naa kay earrings nga masuot nimo, mapa-display nimo sa mga tao. Nga naman kay nagpaila na nga ang Davao City safety. So kung mingon tag kadimonyohan Madam, umingon kami kadimonyohan, na may mga demonyo diri sulod sa Davao pero less. Buot pasabot, kontrolado ba kung baga, di sila basta-basta kahimog dautan. Abot lang sa ubang gitawag mga lugar. Pero again, ang Davao City, one of the safest city sa Southeast Asia, ug even sa tibuok kalibutan. One of the safest city siya. Buti pasabot, minimal ang criminalities. So kung yung diri daghan ang mga demonyo, i-compare daw sa inyong lugar Madam, ang Davao City. I-compare daw. Diba? I-compare daw. Kaya para makita nato nga tama ba yun nga pwede, dapat iampo ni mga bagyuhan, linugan ang tawag ining Davao City. Kaya kung mas daghang demonyo, garapal ang demonyo sa inyong lugar, kanang imong pag-ampo kamoy maigo ana. Kamoy maigo ana. Number 3 points. Labi na mga Duterte. Actually, basta mga taga Davao City, bihira lang kaayo ang wala naka-appreciate, naka-recognize sa gihimo sa mga Duterte dinhi sa Davao City.
Dili mamahitabo nga mamahimong ingon ani kalinaw ang Davao City kung dili sa pamalakad sa mga Duterte. Mabitaw nga pila na kadekada gihigugma sa mga tao ang mga Duterte kay nakita nila, nakita namo nga mga taga Davao City, na witness namo na mga taga Davao City nga safety ang among kinabuhi, ang kinabuhi sa among pamilya, ang kinabuhi sa among kaanakan, kinabuhi tanan. Nya pagka magmusukan pa ba in the future, makita na to nga kung Duterte ang tawag ini mga lagad, musukuan pa safety gyud ang pamilya. Nya dili ninyo na mabasol sa mga kay mo man among na-experience. Bisa pag maingon mga mga Duterte mo na nagpatay magkuan. No. Dili nimo na mabasol sa mga. Ngano man kay makatulog mig tarong sa among mga panimalay, makalakaw mig tarong sa mga kalsada, makasakay mi sa mga public utility jeepneys. Nga dili mi mabalaka sa amo ang mga valuable things nga amo ang pangdadon, ngano man kay dili musukuan pa ba walay mga snatcher. Musukuan pa wala bitay ng mga has ba nga kuan, walay mga has nga mo among-among sa amo ang tawag ining safety aning syudara. So, kung walay mga Duterte din na may tabo. Duterte mangod kamay na bakal eh. O, kamay na bakal. Muna nga majority sa Davao City, dalawa tong sa buto to ni Agi. Limang kag ang biya ni natawag ining Attorney Carlo Nograles kang Mayor Digong. Liman kag sus Ginoo ko kung masayop mga 100 kapin lang ang 100,000 kapin lang ang boto ni Carlo Nograles, i-compare nimo sa mga Duterte 600,000. So buti pasabot overwhelming kaayo ang support sa mga taga Davao City kang Mayor Rodrigo Duterte. So kung ang uban wala na magtan-aw sa ihang ka maayo, ang samua din amuan na ginatan-aw. Unya ako nabuhi ko ang kalibutan na for not less than 40 years. Kanang 35 years nga nakabaton kog buot. 35 years actually nagsugod gid siya og mga 80s na eh. Nakabaton kog buot mga grade 1, grade 2 ko, ako ang uncle police na. Mga grade 1, grade 2 grabe na kay ang agdaw sa una gihinganlan ni Karagdaw. Buti pasabot di ka basa-basa din hinga magkakuan kay patchung juga. Unya pagkahuman nay daghang komunista nga naa dinhi. Siya lang ang nakapakontrol ni ana. Siya lang ang tawag ana nakapahunong ana. Pero gitrabaho niya na not less than 2 decades. Liman ka. So buti pasabot bisan pag nasa kamay na bakal pero gipaagi og proseso kumbaga ang pagbag-o sa usa ka katilingban kay ang makabenepisyo kami ng mga taga Davao sa iyang gibuhat. So mao na nga kung wa ninyo na sinati sa inyo ha, ayun ninyo iangin sa inyong tunglo kay kanang inyong tunglo kamo ra po'y maigo ana man naman kay kung ikaw sa mua i-compare sa mua diri syudad makalakaw-lakaw man mi. Bisa pag matubig kalsada way manghilabot na mo. Sa inyo mahimo ka na sa inyong mga lugar. Kay si madam akong pasabot. Mahimo ka na ninyo sa inyong mga lugar. O sigurado ko pag ang inyong anak nga babae mo gawa sa inyong balay, mabalaka mo ug di makauli sa tamang oras. Nga naman tungod kay kabalo mo sa inyong lugar. Sa ubang mga lugar, dili man tanan. Sa ubang mga lugar, grabe ang mga kriminal. Pero di mo mabalaka bisan pag malit. Ang amuha lang ko anon ang safety in terms of kalsada ka nang magbiyahe. Pero in terms of criminal, no. Di mo kondring ano man kay magkatrakam to police. Pila ka istasyon sa usa ka tawag ini sa usa ka lugar nya pag bugtawag og 911, di lang kay isa ka tawo ang mo report sa imuha. Imagine lang ninyo mga sir ug mga ma'am. Di man na siguro nang hambog ko ha, pero diri sa Davao di ka makakita. Karon na. Di ka makakita din nga naay tawo maglakalo sa kalsada nga naghukas. Ikaduha, di ka makakita din nga na tao naglakalo ka sa nga nagrilyo. Di ka kitag tao din or mga nagtapok-tapok ka nag-inom sa kalsada. Nga naman, bawal na diri. Bawal na. Ingon ana ang implementasyon sa gobyerno diri sa Davao. Mo na nga gihigugma sa mga taga Davao ang mga Duterte. Tungod sa ilang kamay na bakal, way kahadlo ka mo bangga sa mga buang-buang. Mo na ingon ani nga mo ang gitawag og syudad. So kung tan-aw nimo madam nga mo ani ang ngayan nga lunupan, subit. Wala mi mahimo. Pero kung i-compare inyong syudad og sa among syudad, di na ko ni kakambyo akong syudad, among syudad. Di na mo ni kakambyo sa inyong syudad. Ngano man kay diri sa Davao, life is here.
O, kung namin may mga kalimidad dere, o di gig mo makadungog sa mga, asa na ang presidente? Asa na ang nga naman, sufisyente. Samta for example, kato nag-responde mig sunog. Samta nagpada yung pagsunog, ang DSWD, CSWD, ang City Government of Davao, nagplaster na daan sa mga panginahanglanon sa mga nasunugan. Ingon ana ang musukuan pa ba kanang Duterte government. So, kung kamo, wa mo nahigugma sa mga Duterte, dire sa Davao, di man tanan kay, you cannot please everybody man. O, dili man tanan. Di man ingon nga, katawag ining tanan yun nahigugma niya rather. Pero, majority of the Davaoenos, nahigugma ang mga Duterte. Sa hinungdan nga, mo nagihatag. Nya makita nimo, normal magyud na nga naa sila yung mga kabtangan, pero makaingon ka nga dili sila sama sa mga politiko nga bitaw sagad na kay pangurakot sa gobyerno. Di sila sama. So mo na madam, so kanang imong giampo nga ang Davao malunupan, malinugan, ang tag sa inyo ra na mitabo. Enes Davao kay kami willing kami motabang if in case nga naay mga nanginahanglan ilabi nag mga calamities. So kung iampo nimo ang Davao nga sagad nga mo responde mo tabang unta kung dili man sa inyong lugar kay wa may labot na kay ikaw ra man nagdadaan na kana ba na lang diha na lang mahitabo ang tawag anang kalamidad si mong ba ug kinsa man ka. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.